Conchita Carpio Morales na nakakaantala sa kanilang investigasyon kay Makati City Mayor Junjun Binay ang patuloy na paghahain nito ng mosyon hinggil sa mga kinasasangkutang issue. Muli ring iginiit ng Ombudsman na nasa kanilang mandato ang suspensyon sa isang public official para ito ay maimbestigahan. Si Dina Paghibitan sa detalye. Nanindigan si Ombudsman Conchita Carpio Morales na base sa batas at mandato ng Ombudsman, may kakayahan itong magpataw ng suspensyon sa isang public official gaya ni Mayor Junjun Binay, kaugnay ng pagkakasangkot nito sa umano'y overpriced na kontrata ng Makati City Hall Building 2 na umabot sa 2.3 billion pesos. Giit ng Ombudsman, ang patuloy na pagpetisyon ni Binay sa kanyang suspensyon ay sagabal sa pagpapatuloy ng kanilang investigasyon. Hindi rin umano isang penalty ang suspension. Nauna nang nagmatigas si Binay na dumalo sa mga pagkakanado, gayon din ang pagbaba bilang mayor ng Makati matapos ilabas ng Ombudsman ang preventive suspension laban sa kanya. It hampers our investigation process of the administrative aspect because one of the purposes of issuing a preventive suspension order is to temporarily remove the public officer from his office in order to enable the Ombudsman to access records and to preserve records which are already in our possession but which consist only of certified true copies. Now, this preventive suspension thing should also be working for the preventive officer, because chances are, if we access these documents basis of the administrative complaint, chances are the administrative officer is able to controvert the evidence. So it works both ways. If you have nothing to hide, you are not supposed to arrest the powers of the Ombudsman. Humarap naman kamakailan si Morales sa oral arguments ng Korte Suprema para sa petisyong pigilan ang Court of Appeals sa pagpayag nitong alisin ang 60-day suspension na kanilang inilabas laban sa alkalde. Base umano sa nakalap nilang dokumento, mayroong 3 bidders ang Makati City Hall Building 2 kung saan base sa kanilang investigasyon, itinanggi ng isa sa mga bidder na hindi ito kasama sa sinasabing naganap. Hindi naman mahanap ang address ng isa pa. Ibig sabihin umano nito, pawang kasinungalingan ang nasabing dokumento na isang matibay na ebidensya para patunayan na gumastos ng higit pa sa itinakda ang mga Binay sa pagpapatayo ng Makati City Hall Building 2. But I understand Senator Santiago has already prepared a bill seeking the penalizing of a current officer for past misdeeds. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Paghibitan.